Amen. Isa pong malakas ulit na pagsamba. Hindi ho para sa tao, kundi ho para po sa Diyos na buhay na sinasamba natin ngayong umaga. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah. Praise God. Praise God. Sabay-sabay po natin bigkasin ito mula sa puso natin and let us make this a declaration of our hearts. Sabay-sabay po tayo. Ako ay narito ngayon upang mag-aral ng salita ng Diyos. Ang puso ko ay binubuksan, ang isip ko ay tinutuon, ako ay makikinig at susunod sa salita ng Panginoon. Amen. Amen. Manalangin po tayo. Lord, tulad po ng binanggit namin, nandirito kami para po sa inyo. Nandirito kami dahil hindi lamang po gusto namin mag-aalay ng pagsamba, kundi gusto rin namin marinig, Panginoon, ang inyong mga instructions para sa amin. At nang sa ganung paraan, Lord, makatugon po kami ng tama. Makasunod po kami. Malaman po namin ang katotohanan ninyo. At inihiling namin, Panginoon, inyo po naman bendisyonan ang kongregasyon na ito. Bendisyonan niyo po ang bawat puso, ang bawat isip na handa at nais po, Panginoon, na marinig ka sa kanilang espiritu. At dalangin namin po, Panginoon, mangusap ka. Hindi po tao ang marinig namin, kundi ikaw ang mangusap sa amin po mga puso. Thank you, Lord, for your presence. We pray for your anointing in the name of Jesus. Amen. Amen. Mari na po tayo makaupo. Purihin ng Panginoon. Sino po dito ang na-scam na? Siguro, pag pinataas ko ang kamay, lahat dito na-scam na. Naranasan ng ma-scam. Sino kaya dito ang paulit-ulit ng na-scam? Na-scam ka na nga, na-scam ka na naman. No? Iba na yun eh. Pag yung una, na-scam ka, nagkamali. Kapag ka pangalawa, na-scam ka na naman, maaaring nagkamali na naman. Pero pag pangatlo, na-scam ka na naman, iba na tawag dyan, walang gamot dyan. Mahirap na po yan. At alam niyo po, each time na tayo po ay nakakaranas, maisahan, maloko, ma-scam, it is always costly. Laging may kapalit, laging may kabayaran. Sa panahon po ngayon na digital ang age, grabe po ang mga scamming ngayon. Bibili ka online, ang dadating sa'yo, bato. Diba? May ikiklik ka na link, kinlik mo lang saglit, maya-maya, nahack na yung Facebook mo o yung ibang accounts mo. Kinlik mo lang yung link na yon. Ang daming uri ng scam ngayon. At marami pong na-scam ngayon. Yung nakikita po nila sa Facebook, yung tinatawag ng mga deep fake. Meron dati mga fake news, pero ngayon meron pa tinatawag na deep fake. Malalim yung pagkapeke. Hindi mo makikita. Hindi mo makikita kung paano ginawa. Lalo merong AI, lalo maraming ang gagaling ng mga editors ngayon, yung mga picture, napapakanta. Ang dami nagagawa po ngayon. Grabe ang scamming po sa panahon ngayon. Pero alam niyo ba ang scamming? Hindi ho ngayon lang yan. Noon pa pong unang-una pa, nagsimula na po yung scamming na yan. At ang pinaka-master scammer sa lahat. Sino ang pinaka-master scammer sa lahat? Si Satan, syempre. No? Satan is the master scammer of all time. Mula noon hanggang ngayon, kapag naisahan ka, kasali si Satan doon sa usapan na yun. Sabi po sa John 8:44, sabi ni Jesus, Satan is the father of all lies. Scamming is lying, pandaraya, pagsisinungaling, and Satan is the father of all lies. Marami pong Christians na i-scam online ng ibang tao, pero hindi lamang po yun. Maski po sa spiritual life, nai-scam po tayo ni Satan. Hindi dahil sa ayaw natin ng truth, kundi dahil akala natin yon ang truth. Kaya po, naiisahan po tayo. So, do not be mistaken. Our enemy, Satan, is real. Siya po ay totoo, siya po ay buhay, siya po ay gumagalaw, kumikilos, nangungusap. Hindi mo siya nakikita, pero aali-aligid siya. Hindi man siya, kundi yung mga galagalamay niya. Nandiyan po siya, kumikilos po siya. And his goal, kung ang goal po ng Panginoon ay bigyan tayo ng buhay, bigyan tayo ng buhay na maayos, ganap at kasiyasiya. Sabi po sa John 10:10, ano naman ang goal ni Satan? Ang goal niya is to steal, to kill, and to destroy. Ulitin ko yung tatlong yon. Ang goal ni Satan para sa'yo is to kill you, to steal from you, and to destroy you. He is after you and your family. Do not be mistaken.
Satan is after you and your family. Huwag mong isipin na hindi naman ako sikat. Hindi naman ako kilala masyado. Baka naman palampasin na ako ni Satan. Hindi kanya palalampasin, uy. Nakatutok siya sa'yo, may crosshair siya. Alam niyo yung sa telescope, yung barel, meron siyang crosshair. Nandun ka sa crosshair ng kaaway. So ang mensahe po natin ngayong umaga, ang goal po natin is to help us to identify when Satan is trying to deceive you. Marami na tayong pag-aaral. Anong gagawin mo kapag ka na-deceive ka na? Anong gagawin mo kapag ka nag-fall ka na, nagkasala ka na, natalo ka na? Anong gagawin mo? Marami po tayong pag-aaral tungkol dyan. Pero mas maganda po natin pag-aralan, bago ka dumating doon, may identify na po natin para hindi na tayo dumating doon sa situation na yun. That's why pamagat po ang mensahe natin ngayong umaga, discerning the devil's deception. Sabay-sabay nga ho tayo. Ready? Go! Discerning the devil's deception. Amen. And syempre po, sabi ko nga po kanina, nung araw pa, mandaraya na yun si Satan. Kaya ang mensahe po natin ngayong umaga magsisimula sa kauna-unahang yugto ng panahon. Genesis chapter 3. 1 to 4. Ang ahas, ang pinakatuso sa lahat ng hayop na nilikha ng Panginoong Yahweh. Isang araw, tinanong nito ang babae, totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kayong kakain ng anumang bungang kahoy sa halamanan? Sumagot ng babae, maari namin kainin anumang bunga sa halamanan. Huwag lamang ang bunga ng puno na nasa gitna niyon. Sinabi ng Diyos na huwag namin kakainin. Nihihipuin ang bunga nito. Kung kami raw kakain ito, mamamatay kami. Ngunit sinabi ng ahas, hindi totoo yan. Hindi kayo mamamatay. Sinabi lang yan ng Diyos, sapagkat alam niya kung kakain kayo ng bunga niyon, makakaunawa kayo. Magiging parang Diyos kayo at malalaman ninyo ang mabuti at masama. Katatapos lamang po ng paglikha, nasa halamanan ng Eden, nasa paraiso, si Adan at si Eva. At pagkatapos po noon, naipakilala ng character number 1, si Adan, character number 2, si Eva, pasok ang character number 3, yung ahas. At ang plano po ng ahas na ito ay linlangin si Eva at si Adan. Nagtagumpay ba siya? Nagtagumpay yung ahas. No, kasi wala pang discernment sina Eva at Adan. Pero yung pagtatagumpay ng kaaway sa kanila, nawa po, matuto tayo para hindi tayo magaya sa nangyari kay Eva at kay Adan. So paano natin malalaman kung tayo po ay nililinlang ng dyablo? Paano natin malalaman? Doon muna tayo sa obvious. So sa unang-una, obvious. You will know that you are being deceived when the word of God is twisted. Malalaman mo, iniisahan ka kapag ginagamit yung Bible, binabaluktot. O ginagamit yung Bible sa sariling kapakanan. Doon mo malalaman kapag iniisahan ka. No, pang-support sa maling aral, tulad ni Satan, nung tinutukso niya si Jesus naman, di ba, gumamit siya ng Bible. Sinabi, di ba, sabi sa Bible, ganto, ganyan. Gumagamit din ng Bible si Satan, pero binabaluktot niya. Kaya kapag kami lalapit sa inyo, may magtuturo sa inyo, may magsasabi sa inyo, dapat sundin mo to, dapat sundin mo yan. Isipin mo, binabaluktot kaya nito yung Bible? O totoo ba sinasabi nito? Kasi kung binabaluktot niya po yun, may influence po yun ng dyablo. That is Satan's strategy. Paano ho ba ang strategy ni Satan para tayo po ay hindi kaagad natin mapansin na tayo po ay niloloko niya? Ang unang strategy po niya, he will cast doubt. Na magbabato siya ng duda, pagdududahin ka niya. Kaya dito po sa binasa natin kanina, sabi ni Satan, kausap niya si Eve, sabi po ni Satan, totoo ba na sinabi ng Diyos? Kailan niyo po yung kanyang simula. Hindi niya ho kaagad kinontra. Ang sabi niya, kunyari inosente yung tanong, totoo ba na sinabi ng Diyos? Alam niyo po, pag ginamit niya yung word na yan, yung totoo ba, pag ginamit niya yung word na yan, nagdududa bigla yung kausap niyo. Kunyari, may lumapit sa'yo. Tinitignan mo yung picture ng asawa mo. No? Tapos nilapitan ka, tapos tinanong ka niya, totoo ba na mahal ka ng asawa mo? Nagduda ka bigla. Di ba kanina, kilig na kilig ka. Ang cute ng asawa ko. Ay, naalala ko na nililigawan niya pa ako. Bigla kang tinanong, totoo ba na mahal ka ng asawa mo? Di ba biglang, hindi mo naman naiisip, biglang naisip mo, oo nga, totoo nga kaya?
Pag ginamit mo yung word na totoo ba, meron ka agad biglang malaking question mark. Biglang may nagtanong sa'yo, eto, tatanong ko kayo halimbawa, huwag nyo naman masyadong seryosohin. Totoo ba na masaya ka sa buhay mo? Di ba? Biglang tinamaan ka bigla. Oo nga, masaya ba talaga ako sa buhay ko? Nagsasaya-sayahan lang ako. Pag ginamit yung word na totoo ba, nakakast na kaagad yun ng duda. Kaya pag kami lumapit sa inyo, Mare, totoo ba? Di ba? Ganyan na nyo, lumayas ka! Diablo na yun. Gagawa ka na kagad yan kung ano-anong kwento. Pag-iisipin ka na niya kung ano-ano. Pag doon nagsimula yung kwento, doon sinimula ni Satan yung kwento. Totoo ba? Kasi ito namang si Eve, alam naman niya na totoo, pero biglang hagilap siya sa kanyang hard drive, sa isip niya, sa memory niya. O nga, totoo. Bigla sinerch niya kung totoo nga ba. No, biglang umactive yung kanyang isip bigla. Ito po yung tinatawag natin na prelude to a lie. Ito yung bago ka dumiretsa ng kasinungalingan, sisimulan mo muna na pagbibigay ng pagdududa. Pagdududahin mo muna yung tao na yon. Kaya after na masabi ni Satan yung, totoo ba? Nagduda nga ang Eve, biglang sagot ni Satan, hindi totoo yan. Diniretso niya bigla sa verse 4. Diniretso niya talaga, hindi totoo yan. Hindi kayo mamamatay. Sabi ng Diyos, mamamatay kayo, hindi totoo yan. Diba? Kasi kumbaga naararo na niya yung lupa. Kaya madali na niyang taniman ngayon ng kasinungalingan. Kaya ang galing talaga nitong Satan na to. Kaya may satanic influence kapag ka binabaluktot ang Bible. Remember that. Kapag ka binabaluktot ang Bible, laging merong kasamang satanic influence po yan. Kasi yung pagbaluktot, twisting is dangerous. Delikado po yan. Yung twisting na yan. Kapag ka, kunyari, follow your heart. Tama o mali? Follow your heart. Di ba ang ganda? Wow, follow your heart. Kaya mo ba talaga follow your heart? Di ba? Kaya mo bang, gusto mo bang meron kang trabaho, gusto mo na mag-resign? Sige nga, follow your heart. Mag-resign ka nga. Reklamo na reklamo, pero hindi nagre-resign. Kasi hindi rin naman niya ma-follow yung heart niya. Ang heart ko talaga, kahit na mali yung relationship, gusto kong pasukin yun ang heart ko Follow your heart? No, twisted. Minamali po, kahit na tama. Meron pa nagsabi, you can be whatever you want to be. No, sa Amerika, ganyan sinasabi na sa mga bata pa lang, you can be whatever you want to be. Kaya yung mga bata, lumalaki, I want to be, kahit na lalaki, I want to be a girl. Magiging kung ano yung gusto niya. Tapos susuportahan yun ng society. Dangerous kapag tinutwist po ang katotohanan. Therefore, be careful and be discerning. Maski online, be careful, be discerning. Pag sa online, tumingin po kayo ng mga binebenta sa online, meron akong kakilala, nakikita niya, bag, ang ganda-ganda. Tapos binili niya yung bag. Ang mura ang ganda-ganda, ang mura-mura. Nagtataka pa nga siya, ang ganda-ganda nito, ba't ang mura-mura itong bag na to? So binili niya ngayon, tapos excited ngayon siya. After 3 days, 4 days, dumating yung bag. Pagdating po ng packaging ng bag, siyempre malaki yung bag, inaasahan niya, ganyan. Ang dumating na packaging, maliit lang. Akala ko ba bag to? Magkakasya ba bag dito sa maliit na packaging na ito? Alam niyo, pagbukas niya, hindi pala yung bag ang binebenta, kundi yung divider sa loob ng bag ng mga babae. Pero nasa picture, yung bag. Diba, hindi pinakita yung divider pala, nasa loob ng bag. Twisted. Be careful and be discerning. Lalo na kung bibili kayo online, lalo na kung mayroon ng loko sa inyo, be discerning. Huwag kagat ng kagat. Sa decision man o sa doktrina man na itinuturo ng ibang mga teachers ng Bible, hindi ko umot naturingan na Bible teachers, tama agad. Hindi ko umot naturingan na pastor, tama agad. Hindi po. Dapat po, meron din tayong discernment kung niloloko na po tayo o lihis o baluktot na, yun pong itinuturo. Na kapag ka minamaliit na yung Bible, pagka ang tingin po nila sa Bible, gawa lang naman ng tao yan Tao rin ako, tao rin siya, pareho kaming tao, di pwede rin akong gumawa ng Bible. O kaya, hindi ko kailangan siya sundin, tao lang yan No, kapag ka minamaliit na yung mga salita sa Bible, deception na po yan. Sinasalungat na po yung Bible. Sasabihin, outdated na yan, lumang-luma na yan Hindi na yan applicable sa society natin ngayon. Kapag ganun po ang turo,
meron na pong satanic influence yan. Minamali na, sinasalungat na po yung Bible. At kapag ginagamit na lalo sa personal na kapakanan, may utang ka sa kanya. Lapit sa'yo. Di ba sabi sa Bible, forgive? Forgive mo mukha mo. Utang-utang ka tapos gagamitin mo yung Bible pambayad. Di ba? Pag ginagamit na sa personal na kapakanan, dapat po discerning po tayo. Yung nga iba sabihin, pag nagiinuman, di ba Christian ka? Bakit kayo nagiinuman? Sabihin nila, di ba? Sabi sa Bible, si Jesus gumawa ng alak. Oh, di ba? Kampay. Di ba? Inuman. Kasi si Jesus daw gumawa ng alak. Si Paul daw, ang sabi kay Timothy, uminom daw ng alak para daw hindi siya laging sinisikmura. Ginagamit yung Bible. Bakit ikaw ang dami mong chicks? Di ba Solomon, pinakamatalino, babaero, di gusto ko rin maging matalino. Di ba? Pwedeng baloktutin ang Bible kung gugustuhin. Actually, to let you in into a little something, ang Bible po talaga, listen carefully, maski anong gusto mong patunayan na principle sa buhay, kaya mong patunayan using a verse in the Bible. Baluktutin mo lang. No? Totoo po yan. Kung anong gusto mong patunayan, yung ibang pastor, napatunayan na anak siya ng Diyos eh. Diba? Babaluktutin mo lang. Lahat naman ng religion, gumagamit ng Bible, babaluktutin mo lang para mapatunayan mo kung ano yung gusto mong ituro. Kaya kung wala po tayong disiplina at tayo po ay hindi nagbabasa ng Bible, madali po tayong maliligaw. So, it is already, always a deception kapag tinutwist na po yung Bible. The Bible is our standard of right and wrong. Wala na pong iba. Sa Bible natin nalalaman ang tama at mali. Sa Bible po natin nalalaman yan. Therefore, it will always be under attack. Ang Pilipinas po, ang bansa natin, ano po ang standard ng ating batas? Gagawa ako ng batas, halimbawa, paano ko masasabi na itong batas na to approve or hindi approve? Nakabase sa Constitution. No, laging kung constitutional ba yan? Yung Constitution, doon po nakabase ang tama at mali kung yung batas na ipinapasa. Kasi pwedeng magpasa ng batas kung sino-sino eh. Kapag ikaw ay nasa konseho, o ikaw ay nasa kongreso, magpasa ka ng batas kung ano gusto mo ipasa. Bawal dumaan sa bahay namin. Ginawa mo yung batas na yun. Pwede mong gawin yun. Nagbotohan kayo. Bawal dumaan sa bahay nila. Pwede mong gawin yung batas na yun. Lahat ng taga Parañaque dapat nakapula tuwing Lunes. Pwede mong gawin yung batas na yun. Kaya lang, may konstitusyon. Ang tanong, constitutional ba? So balik ka sa konstitusyon. Pagka mali yung konstitusyon, pagka salungat sa konstitusyon, baliwala at mali yung batas na yon. That's why, lahat po ng gustong atakihin ang konstitusyon, gustong baguhin yung batas. Pagka mayroong magsasabi, palitan natin yung konstitusyon. Ano papalitan sa konstitusyon? Yung term of office para hindi na tayo limitado, para tayo habang buhay tayo nakaupo sa pwesto. Selfish po yun. Diba? Ayaw sundin yung konstitusyon dahil ang gusto yung sarili. Pero ba't ba tayo napunta dyan? Okay? Hindi pwede na wala kay standard. So yung Bible ang standard natin. Yung Bible. Kasi kapag hindi natin ginamit ni standard yung Bible, kanya-kanya na tayo. Kanya-kanya tayo ng batas. Diba? Kami, mag-a-abortion kami. Kami, hindi kami mag-a-abortion. Ito batas namin mag-a-abortion kami. Kami, ayaw namin. Di ayaw nyo. Kami gusto namin, di gusto namin. Hindi po pwede. Kailangan meron tayong basihan kung ano po yung ating basihan ng batas na sinusunod po natin. So sa church po natin na ito, we believe 100% in the Bible. We stand 100% on the Bible as the Word of God. Buong Old Testament, pinaniniwalaan natin. Buong New Testament, pinaniniwalaan po natin. Pinangahawakan natin that this is inspired by the Holy Spirit. Buong Old Testament at buong New Testament. At kung meron man na hindi ho natin naunawaan sa Bible, hindi Bible ang may kasalanan nun, kundi dahil limitado pa lang yung kaalaman natin. Marami pa tayong hindi alam, marami pa tayong hindi naunawaan, kaya hindi lahat ng kabuuan ng Bible, kaya po nating ipaliwanag ng buong buo. Dahil limitado pa lang ang kaalaman natin. Hindi dahil kasalanan ng Bible.
kundi dahil kulang pa lamang po tayo sa kaalaman. So, when the Word of God is twisted, again, it is a deception of Satan. Wala nang kailangang pag-usapan dyan. Therefore, know and study the Word of God even more. Kung wala pa ho kayong Bible study group, be part of one of our Bible study groups. Kung wala pa ho kayong discipleship, wala nagdi-disciple sa inyo, be part of our discipleship groups. No, kung wala pa kayong masyadong alam sa Bible, meron tayong Kaliwanagan School. Every Wednesday ng gabi, pinag-aaralan po natin. Last Wednesday, pinag-aaralan natin, Diyos ba si Jesus? Sasabihin natin, Pastor, Diyos si Jesus. Patunayan mo nga. Hindi mo naman alam patunayan, basta sinabi mo lang, basta Diyos si Jesus, pero hindi mo alam yung mga verses. So ito yung pinapag-aralan natin. Gusto po natin na yung church po natin, at tayo po na umaten dito, ayaw po natin na tayo po ay ignorant sa Word of God. We should be well-versed. Alam po natin yung pinaniniwalaan natin at bakit po natin pinapaniwalaan. Bakit? Para hindi tayo nadideceive ng atin pong kaaway. Okay? So una-una po, paano mo malalaman na ikaw ay nililinlang? Una, when the word is twisted. Twisted. Okay. Pangalawa po, to know when Satan is trying to deceive you, you will know when sin looks attractive. Kapag ka ang ganda ng dating ng pong kasalanan. Kasalanan yan eh. Paano gaganda dating yan? Kasalanan yan. Tingnan po natin nangyari dito kay Eva. Verse 6 in Genesis chapter 3. Ang punong kahoy ay napakaganda. Tingnan, yung punong kahoy na pinagbabawal ng Diyos na kainin ay napakaganda. Hindi lang sinabing maganda, napakaganda. Lagi niya nakikita yun eh. Yung punong kahoy na yun, baka nga dinidiligan niya pa yun, inaararo niya yung paligid nun. Pero this time, natutukan niya ng mata niya, kakaiba ang tingin niya sa punong kahoy. Naging napakaganda, napaka-superlative ng pagkakadescribe dito. Napakaganda sa paningin ng babae. Sa paningin kaya ng lalaki, maganda? Siguro hindi, kasi tingin ng lalaki kasalanan yan eh. Pero sa paningin ng babae, subjective. Sa kanya maganda, sa lalaki pangit eh, kasi kasalanan yan. Pero sa kanya, maganda. Kahit kasalanan yan. You see, gumanda sa tingin niya. At sa palagay niya, masarap ang bunga nito. Ba't kaya niya naisip yun? Hindi naman niya natitikman. Pero tingin niya, masarap siguro yan. Naisip din niya, nakahanga-hanga ang magiging marunong. Kaya't pumita siya ng bunga, kumain ito, binigyan niya ang kanyang asawa, at kumain din ito, and the rest is history. Sino nga ba naman ang ayaw sa maganda at masarap? Diba? Lahat naman tayo, gusto natin ng maganda at masarap. Pero hindi ho lahat ng maganda at masarap ay mabuti. Alam niyo po ba yung Venus flytrap na halaman? Halaman po ito na nakabuka na ganyan. Flower po siya. Kapag ka merong dumapo sa kanya na insekto, biglang sumasara na ganun. Kinakain niya bigla yung insekto na ganun. Walang kaalam-alam yung insekto. Akala niya lahat ng bulaklak pwedeng dapuan. Nung dumapo siya sa bulaklak na to, biglang, patay. Sumarado. Yari yung insekto na yun. Di ba tayo kapag kumakain tayo ng barbecue, bakit ang pinakamasarap yung dulo ng barbecue? Isang malaking palaisipan po sa isip ko talaga yan. Bakit ba? Pag kinakain mo yung barbecue, pangkaraniwan lang, pero yung dulo, iba talaga. Kung ano yung makakamatay sa'yo, yun pa yung masarap. Bakit ba kapag may handaan, special yung handaan kapag may lechon? Bakit yung lechon is special? Pag kinagat mo yung lechon, papalapit ka ng papalapit kay Lord. Kada kagat mo. Isang kagat mo, lapit ka kay Lord. Panibagong kagat, lapit ka kay Lord. Ito yung kinakagat mo. Pero, di ba, yun ang special. Kung ano yung maganda, kung ano yung masarap, yun yung deadly minsan. Kaya pinag-iingatan po natin yan. Yung dessert, di ba? Ang tamis-tamis. Ang sarap-sarap. Di ba? Pero isang kagat, di ba? Isang kagat mo ng donut, isang kagat mo ng ice cream, di ba? Shoot up bigla ang blood pressure mo o sugar level mo, nag-i-spike bigla. Kung ano yung masarap. Bakit ba yung mga healthy, hindi masarap? Ampalaya. Healthy, pampababa ng sugar, hahaba ang buhay. Ang pait.
No, hindi ko alam eh. Ganyan talaga ang buhay po natin. Pero sin looks attractive. You know, how does Satan deceive us through attraction? Ang ginagawa po ni Satan, he makes this sin look harmless. Mukhang, well, hindi naman ako masasaktan dito. Ano naman ang ganda-ganda eh. No, harmless lang ito. Satan presented himself, listen, Satan presented himself to Eve as a friend. Friendly, di ba? Cobra nakaganon, friendly. Hindi kita tutuklawin, pero yung leeg nakaganon. No? Friendly si Satan. Di ba? Hindi napansin ni Eve. Kasi si Eve naman siguro lahat ng ahas doon o lahat ng hayop doon, nakakausap niya, ganun yung approach nitong Diablo sa kanya. So sometimes, tayo po, lalo na po yung mga kabataan, no? Be careful with your friends. Hindi po lahat ng friends natin, dapat may wisdom ka. Alam mo kung saan ka dinadala ng friends mo. Alam mo kung saan papunta yung friends mo. Basagolero ba yan? Gang ba yan? Tribo ba yan? Ano ba yung gawain niyang friends mo? Niyayaya ka niyan. Masisira ba ang buhay mo dyan? Mabubuntis ka ba ng maaga dyan? Dapat alam mo, yung mga friends mo, be wise. Yan ang pong ginawa ni Satan dito. Tapos sasabihin nung anak sa magulang, bakit nyo ginajudge ang mga friends kong addict? Di ba? May laban pa na ganon. Be careful with your friends. Diyan po nagkamali itong si Eva. So, Satan makes sin look harmless. Tignan niyo po itong unang litrato na ito. Kung kayo po, halimbawa, tutok sa inyo ni Satan. Okay? Picture number 1. At nagpakita siya sa inyo. Na ganito itsura niya. Sinabi niya sa'yo, sumama ka sa akin. Sinabi niya sa'yo, pasasayahin kita. Sabi niya, sasama ka o hindi? Hindi. Eh kung itong pangalawang picture, sumama ka sa akin. Ang sagot mo, saan? Di ba? Hindi ko sinasabi makasalanan yung babae, hindi ko naman kilala yan. Di ba? Wala namang, pero di ba, pag yung si Satan ang umakit sa'yo, hindi ka talaga sasama. So therefore, magkukunwari siyang angel of light. Yan sabi sa Bible siya ay magkukunwaring angel of light. Pinapaganda niya ang dating. Pinapaganda niya yung itsura. Pinapaganda, nagmumukhang masarap ang lahat ng bagay. Kaya, pangalawa po, he will convince you that everyone is doing it anyway. Okay lang, gawin mo yan. Ginagawa naman ng lahat yan eh. Ikaw nga lang hindi. Lahat ng katrabaho mo, lasing tuwing sweldo, ikaw hindi. Lahat ng mga kakilala mo, ganito ginagawa, ikaw hindi. Okay lang yan. Nobody will judge you kasi pare-pareho lang naman kayo. Isa po yan sa panlilin lang na ginagawa ng kaaway natin. And also, he will make sin seem more rewarding than obeying God. Gagawin niya na kapag ginawa mo itong kasalanan na to, deception niya yan. Pag ginawa mo itong kasalanan na ito, mas may benepisyo kaysa kapag susunod ka sa Diyos. Kunyari, tatrabaho ka, ililinis ka, may nakita ka na isang bag na punong-puno ng pera. Diba? Nakangayari yan O grab driver ka, naiwan yung bagahe, punong-puno ng pera. O nasa airport ka, naiwan yung maleta, punong-puno ng pera. O kung nasaan ka man, nasa CR ka, may naiwan punong-puno ng pera. Isasoli mo, hindi. Diba? Ngayon, pag sinoli mo yung pera, ano ba nangyayari sa mga nagsosoli ng pera? Binibigyan ng award, di ba? Honesty award. So, may isang picture tayo dyan. So, pagka binigyan ka ng pera, meron kang honesty award. Sabitan ka ng medal dahil ikaw ay isang honest na tao. Pero pagka hindi mo sinoli, kinuha mo yung pera, yun, picture number 2, dami mong pera. So, ano mas gusto mo? Medal o isang cabinet na pera? Talagang may sumasagot, ha? Di ba? Magkano mo mabibenta yung medal na yan? Magkano mo mabibenta yan? Di ba, benta mo siguro yan, 200. Tapos picture, di ba? Pero yung isang cabinet ng pera, makakabili ka ng libo-libong medal dyan. Pero yan po ibig natin sabihin, deception. Pinapakita ni Satan, ano mapapala mo pagka sinoli mo yan? Medal? Ano yun?
O eto mapapala mo kapag yan hindi mo sinoli. Gaano karami ang mabibili at magagawa mo kapag hindi mo sinoli yan. At iisipin mo sa sarili mo, nga, may katwiran nga naman siguro itong Satan na ito. Kaya tayo po ay nadideceive kapag tayo po ay sumunod sa kanya. So, paano mo malalaman kapag ikaw ay bumibigay na? Kapag when you start making excuses, kapag pinagtatanggol mo na. Nga naman, kailangan ko to. Hindi naman niya kailangan to. Nga naman, mayaman naman siya. Ako, mahirap ako. Mas kailangan ko to. Pinagtatanggol mo na sa isip mo. Hinuli ka ng pulis, maglalagay ba ako? Hindi ako maglalagay. Pag naglalagay ako, mapeperwisyo ko mga 2 araw, 3 araw, 1 linggo. Samantalang kung maglalagay ako, tapos na kagad ang usapan. Kung hindi ako maglalagay, 1 linggo na naman ako walang ganyan. Pupunta pa ako doon, magagastusan din ako, magpa-parking pa ako, etc. No? Kapag pinagtatanggol na natin yung mali, lumalapit-lapit ka na, naging close na kayo ni Satan. Okay? Kapag pinagtatanggol na natin. Kasi alam nyo, kapag tayo po ay na-attract na, pag pinagtanggol mo na, na-attract ka na, alam nyo, pag nagsarado na isip natin, pag na-attract ka na, nasasarado na isip mo. Di ba yung mga, alam mong bawal mong kainin? Ba't mo kinakain? Alam mo naman na bawal mong kainin. Balat ng manok, alam mo naman bawal kainin sa'yo. Ba't mo kinakain? Kasi na-attract ka na, nagsarado na isip mo. Sabihin mo, pagkain mo, bahala na si Lord. Mahal ako ni Lord. Mahal ako ni Lord. Kukunin ka ni Lord kasi mahal ka ni Lord. Alam mo nang hindi pwede. So, huwag mo na siyang gawin. Pag nagsarado na isip niyo si Eve, alam niya, punong kahoy, bawal kainin. Ba't niya kinain? Nagsarado na isip. Kasi nakita niya, wow, ang ganda ng puno. Bakit si Adan kinain? Kasi nakita niya si Eve, aawain ako nito pag hindi ko kinain. Kainin ko na lang. Kinain na lang niya. Then sabi niya, ang ganda ng asawa ko. Nagsarado na yung isip niya. Kinain na rin niya. So, ingat po tayo dyan because Satan will make sin look attractive. But remember, sin, although it looks attractive, it will eventually lose its attractiveness. Kapag nandyan ka na. Kapag sinagpang mo na, kapag hindi mo na pinakawalan, pag nandun ka na sa sitwasyon, sasabihin mo sa sarili mo, bakit ko ba ginawa ito? Huli na ang lahat. Sinagpang mo na. So, sa simula lang yan. Tandaan niyo po yun, sa simula lang lagi yan. Maganda. Pero pag nandyan na, lumalabas na po yung lason. Kapag magulo na, kapag masakit na, kapag mahirap na, lumalabas po bigla yung bunga nitong kasalanan na ito. So, pag meron hong ganyan, bago magsara yung isip natin, focus on eternal rewards. Isipin mo, ito, panandalian lang to temporary lang ito. Pero yung reward, madadala ko sa Panginoon to habang buhay. Madadala natin sa Panginoon. Focus on heavenly things. Pangatlo po, you will know when you are being deceived when you doubt God's goodness. Kapag nagdududa ka na kung mabuti ang Diyos. Mabuti ba talaga ang Diyos? Ba't ako nagkasakit? Mabuti ba talaga ang Diyos? Bakit ako natanggal sa trabaho? Mahal ba talaga ako ng Diyos? Bakit magulo pamilya ko? Pag nagdududa ka na, Genesis 3 verse 4 and 5. Ngunit, sinabi ng ahas, hindi totoo yan. Hindi kayo mamamatay. Sinabi lang yan ng Diyos. Bakit daw? Sapagkat alam niya, kung kakain kayo ng bunga niyon, makakaunawa kayo, magiging parang Diyos kayo, at malalaman niyo mabuti at masama. Ano po ang gustong tumbukin nitong si Satan na to? Satan is trying to paint a negative picture of God. Gusto niyang palabasin na madamot ang Diyos. Gusto niyang palabasin na insecure ang Diyos. Ayaw ng Diyos na malaman mo to kasi baka mag-grow ka. Ayaw ng Diyos na makarating ka rito kasi baka maging parang Diyos ka na. Itong ginamit ng word si Satan dito. So, binibrainwash niya si Eve by telling them na ang Diyos na yan, wala. Hindi ka niyan bibigyan, hindi ka niya i-allow na mag-grow. Selfish
yung Diyos. Pinagdadamutan ka nitong Diyos na ito. So that's why He makes you question whether God is truly good. Yan po ang paraan ng panlilinlang ng dyablo sa atin. Kapag natanong mo sa sarili mo yan, pag naisip mo sa sarili mo, bakit nangyayari sa buhay ko to? Bakit ako pa? Diyos ko, ba't ako pa? Dyablo yun. No? Dinideceive ka ng dyablo kapag tinatanong mo yun. Pagka ganun na ang iyong state of mind. He convinces you that God is holding back from you. Kino-convince ka ng dyablo na meron pa sanang mas maganda kang mararating eh. Kaya lang, ayaw ng Diyos. Kapag tinatanong mo, Lord, ba't hindi mo inalaw? Ba't hindi mo inalaw itong gusto ko? Ano man masama, Lord, gusto ko mag-abroad. O ba't hindi ako makapag-abroad? Ba't hindi mo pabayaan na makapag-abroad ako? Hindi mo ba ako mahal? Hindi mo ba mahal yung pamilya ko? Ayaw mo ba na pinapalabas na hinahadlangan ng Diyos yung kaligayahan natin? Pag sinasabi na, Diyos, ang daming bawal dyan eh. Pag naging Christian ka, ang daming bawal. Marami ba talagang bawal pag naging Christian? Diba? Actually po, wala namang binabawal talaga, pero ikaw sa sarili mo, ang nakikita mo tama't mali. Kaya ikaw, hindi yung bawal as in kukulong ka. Hindi ganoon. Bawal kasi alam mo, masama sa'yo. So, parang diba, tayong mga magulang, pinagbabawal natin yung mga anak natin. Maglaro ng kutsilyo. Diba? Hindi bawal kasi masama sa kanya. Kaya pinagbabawalan natin. And what will the devil do? He tempts you to believe that you deserve more. Sabihin ng diablo sa'yo, you deserve to be happy. Dapat happy ka lagi. Dapat happy ka. Dapat nakukuha mo lahat ng gusto mo na nagpapasaya sa'yo. Deception po ito ng diablo. Kapag ikaw ay ganito yung mga binubulong niya sa'yo. Ito po, question ko sa inyo. Lahat ba na magpapasaya sa'yo, makakabuti sa'yo? Lahat ba makakabuti sa'yo? Ano ba nagpapasaya sa'yo? Tong eats. O masaya ka pag nagtotong eats ka? Makakabuti ba sa'yo? Hindi. Di ba? Masaya ka pag nagkakasino ka. Makakabuti ba sa'yo? Hindi. Marami na tayong kilalang ganyan. Sinira ang buhay dahil sa kasino. Ang tinutino ng buhay, nalulong sa sugal. At ngayon, ang kasino, nasa cellphone na. Dati, pupunta ka pa sa Pagcor para magkasino. Ngayon, nasa cellphone na. Maya-maya, nawawala ka na. Hinahabol ka na ni Atong Ang. Saan dapat na si Kuya ganito? Siya magtuturo ng Bible study. Wala na. Nahuli na ng online sabong. Di ba? Naliligaw po tayo. Hindi lahat na nagpapasaya sa'yo, makakabuti sa'yo. God knows kung ano po yung makakabuti po sa atin. Yung mga anak po dito, gusto niya ng candy. Dapat ba, masaya siya sa candy, bigyan natin ng bigyan ng candy? Di ba? Makakasama sa kanya. We know kung ano makakasama sa kanya. Yung medicine cabinet natin sa bahay, kinakandado mo kasi may bata. So, pinagdadamot mo sa kanya yung gamot? Hindi mo pinagdadamot. Kaya lang, baka makuha niya yung mga nasa medicine cabinet. Diba? Ma-overdose siya. So, pinoproteksyonan natin siya. Hindi ko tayo pinagdadamutan ng Diyos. Pag tinatanong mo, Pastor, bakit hindi ako mayaman? Ba't hindi ako kasing yaman ni Elon Musk? Si Elon Musk, ang kanya pong net worth ay $328 billion. No? Ba't di ako kasing yaman ni Elon Musk? Ba't di ako kasing gwapo ni Pastor? Ay, may nag-amen ha? Ba't di ako naging mukhang artista? Ba't di ako naging matangkad? Tinatanong ko minsan sa sarili ko minsan yan eh. Ba't kaya ako hindi naging matangkad? Kung mayaman ka, asan ka ngayon? Kung meron kang kasi 1 billion pesos, medyo nahihirapan pa tayo imaginein yan eh. Kung meron kang 100 million pesos na extra money, extra lang yan, no? Kakalat-kalat sa bahay nyo. 100 million. Ano ginagawa mo ngayon? Nag-church ka ba ngayon? Hindi. So pag tinanong mo, Lord, bakit wala akong 100 million nakakalat?
para mag-church ka. At kung ikaw ay merong sang damukal na pera, ilan asawa mo? Ako, pastor, isa lang, di ba? Kahit mayaman ako. 3 nga lang girlfriend. Alam niyo po, yung pera, delikado rin ho talaga yan. Kaya, pag minsan talaga inilagay ka ng Diyos kung nasaan ka ngayon. Hindi ka masyadong mayaman, hindi ka masyadong mahirap, nandun ka sa tamang lugar. Napabuti ka dahil nandun ka. Hindi ka masyadong gwapo, hindi ka masyadong pangit, nandun ka sa tamang lugar. Pero kung nandun ka sa masyadong pangit, hindi ko alam paano sasagutin yun. Joke lang ha. Di ba? Basta kung nasaan ka ngayon, nilagay ka ng Diyos dyan. Kasi kapag ka ikaw ay wala dyan, may iba ang uri ng pagkatao mo. May iba ang buhay mo. So praise God! Salamat sa Diyos na yun inilagay niya tayo sa tamang lugar po natin. God knows. God is not trying to take anything away from us. But God knows kung ano yung nararapat para po sa atin. Na parang doktor, meron ako sakit. Sasabihin ng doktor, bibigyan kita paracetamol, 500 milligrams. Dok, bakit 500 milligrams? Dapat bigay mo sa akin, may pera naman ako. Bigyan mo ako 5,000 milligrams. Kaya kong bumili niyan? Di ba? Hindi. Alam ng doktor kung ano lang yung dapat sa'yo. Hindi ka dapat mangialam kung ano ibibigay niya sa'yo na dosage ng gamot. Okay? God knows. Okay? So, pang-apat po, you will know when you are being deceived, when it will lead you to brokenness. Brokenness. What yung word na yan? Yung word na yan, medyo mabigat sa kalooban yung word na yan. Brokenness. Kapag ang resulta ay pagkasira ng respeto mo sa sarili mo. Pag ang resulta ay pagkasira ng tingin mo sa sarili mo, bumaba ang value mo, bumaba ang worth mo, naguluhan yung kalooban mo, nawalan ka ng peace, then alam mo, naisahan ka ng dyablo. So dapat ngayon pa lang, wala pa yung dyablo. Ngayon pa lang, naiisip mo na, pinoproject mo na yung ending. Ako, baka ang ending nito, kahihiyan. Baka ang ending nito, talo ako. Hindi ko mapatawad ang sarili ko. Baka yan ang ending nito. Ganun po natin nangyari kay Eva at Adan. Genesis 3:7-10. Nagkaroon nga sila ng pagkaunawa matapos kumain. Noon nila nalamang sila ay hubad. Dati hindi naman nila problema yon, hindi nila alam yon. Ngayon nalaman nila, ay hubad pala tayo. Kaya kumuha sila ng mga dahon ng igos, pinagtahi-tahi nila mga ito, ginawang panakip sa katawan. Nang dapit hapon na, narinig nila naglalakad sa halamanan ng Panginoong Yahweh. Kaya nagtago sila sa mga puno. Dati kapag dumarating ang Panginoon, sumasalubong sila. Parang yung mga anak ko, nung maliliit pa yung mga anak ko, pagkabusina ko ng kotse, bumukas yung pinto, yung gate, bumubuhos yung mga anak ko. Sumasalubong. Dati yun. Maliliit. Ngayon, pagdating mo, dumaan ka na't lahat eh. Okay, asa na ba tayo? Verse 9. Ngunit tinawag niya ang lalaki at tinanong, "Saan ka naroon?" Sagot ng lalaki, verse 10. "Natakot po ako nang marinig kong kayo'y nasa halamanan. Nagtago po ako sapagkat ako'y hubad." Sagot ng lalaki. Sabi ng Panginoon, "Paano mo nalaman na hubad ka? Kinain mo, no?" So, nabisto yung lalaki. No, you should know that Satan is deceiving you kapag ang resulta po nito, masisira ang relasyon mo sa sarili mo. No, ito yung word na ginamit natin, broken. Hindi ka buo. You are broken. Nakakita na ba kayo ng tao na broken? Actually po, napakaraming tao broken. Basag sa loob. Durog. Destroyed ang loob. Sa labas, pag nakausap mo, nakatawa, nakangiti, di ba? Naka-makeup, nakakilay. Pero sa loob, umiiyak. Invisible wounds ang nasa loob po niya. Hindi niya alam ang gagawin niya sa buhay niya. Lost, purposeless, walang direction, umiiyak ng tahimik, broken.
pero mukhang masaya sa labas. Ito po yung nangyari dito kay Eve. She was empty. Nahihiya siya sa sarili niya. Hiyang-hiya siya sa sarili niya. Kaya bigla nakita niya, hubad siya eh. Tagal-tagal niya hubad. Ngayon niya lang napansin na hubad siya kasi ngayon lang siya nagkasala. So tayo po, hindi ka nahihiya sa asawa mo, hindi ka nahihiya sa mga anak mo, pero kapag may ginawa kang kabulastugan, mahihiya ka sa kanila. Mahihiya ka rin sa sarili mo. Kapag may ginawa po tayong kabulastugan. You will struggle to forgive yourself. Kapag masaya sila, feeling mo, wala kang karapatang magsaya. Brokenness. Si King David, ganyan po yung nangyari sa kanya. King David, lapit-lapit niya kay Lord, pero nagkasala siya, he was broken. Nasira si King David. Buti na lang, nakabalik sa Panginoon. Remember the woman at the well. Yung babae, di ba, kausap ni Jesus, babaeng Samaritana. Sabi ni Jesus, dali mo rito yung asawa mo. Sagot ng babae, alin doon? Kasi yung 7 asawa ko eh. 7 na yung naging asawa ko, ang dami kong ex. So sino doon? Yung babae broken. Umiigib ng tubig, tanghaling tapat. Sino sa inyo ang lalabas at tanghaling tapat? Di ba, maliban na lang kung traffic enforcer ka. Maski yung traffic enforcer nakasilong eh. Tanghaling tapat eh. Siya tanghaling tapat, umiigib ng tubig para walang tao. Para hindi siya nakikita na ibang mga tao. Bakit? Hiyang-hiya siya sa sarili niya. Duming-dumi siya sa sarili niya. Hindi niya ma-forgive, hindi niya matanggap yung sarili niya. At ang tingin niya, sino pa magmamahal sa akin? Hindi ko nga mahal sarili ko eh. Yun po ang bunga ng kasalanan. Nakakalungkot. Maayos yung lahat, pero dahil sa kasalanan. May kilala po ako na pastor, hindi naman tayo nagbabanggit ng pangalan. Meron po siyang opisina doon sa church. Nagko-computer po siya. Porn. Nagpo-porn. Eh, nung kanyang computer, andito yung pinto sa likod. Hindi niya alam na nandoon na pala sa likod niya yung mga elders ng church. Huling-huli siya na nagpo-porn, nasa likod niya. Ano gagawin ng pastor? Resign, yung pastor. At ngayon po, balita ko, hindi na rin nagpastor. Kita niyo po yung, bakit hindi nagpastor? Hindi ka ba papatawarin ng Diyos? Papatawarin ba siya ng Diyos pag nagsorry siya sa Panginoon ng buong puso? Oo naman. Tatanggapin ba siya ng Diyos na magpastor uli? Oo naman. Pero yun mga tao, at hindi lang yung mga tao, yung sarili niya. Yung sarili niya. Hindi niya matanggap. Yan po nangyari sa kanya. You see, ingatan po natin. Hindi ko po alam ang mga buhay natin lahat ngayon. Pero kapatid, kung maayos ang buhay mo, huwag ka magpapalin lang sa dyablo. Kung masaya pamilya mo, huwag ka magpapalin lang sa dyablo. Huwag mong guluhin. Mahirap magkaroon ng maayos na buhay. Isang blessing kapag ang buhay mo mapayapa. Kapag ang buhay mo hindi ka nagtatago. Kapag ang buhay mo wala kang iniiwasan. Kapag nakakatulog ka ng mahimbing sa gabi, wala kang kinakatakutan. Masaya, maayos, blessing kapag ganyan ang buhay mo. Huwag mong guluhin. Huwag kang mabore. Boring naman ang buhay ko na to. Hindi ako hinahabol ng pulis. Boring ng buhay ko, wala akong posas ngayon. Huwag kang mabore. Kapag ang buhay mo ay mapayapa, praise the Lord! At mapayapa ang buhay mo. Huwag kang sumadlak sa putik na ikakahiya mo ang sarili mo kapag ginawa mo. So take care. Take care of your life. Blessing ni Lord yan. Later on, may mahihiyain ka, matatakot ka. Because Jesus came to make you whole. Yan ang reason kaya dumating si Jesus. Ang gusto niya, buo tayo lahat. No, kung kayo po ay may background sa psychology, may mga psychologists tayo rito, yan ang goal natin sa pagkatao natin. That we will become whole. Wholeness. Buo ang pagkatao natin. Diba? Hindi yung, di ba, pag yung tao, sira ang loob. Ano mararating ng taong sira ang loob? Wala. Di ba? Maganda yung buo ang loob. Buo ang pagkatao. Yung mga bata pa lang, yun ang prayer natin kapag nagde-dedicate po tayo ng bata. Lord, palakihin niyo po itong bata ito na buo. Hindi kulang, hindi sira, hindi sira-sira, hindi
kulang-kulang, lalo na. So, yun po yung goal po natin. So, lagi mong tatanungin, pag ito ba ginawa ko at nagkalaglagan, mapapatawad ko ba sarili ko? Pag tingin mo, hindi mo mapapatawad sarili mo, huwag mo nang gawin. Deception yan ng dyablo. Deception yan ng dyablo, mga kapatid. Be wise. Be careful na ma-discern po natin kung tayo po ay niloloko na ng dyablo. At panghuli po, panlima, you know you're being deceived when it will break relationships with other people. Kanina, it will break relationship with yourself. Ngayon naman, malalaman mo kapag dyablo, yung gumagawa ng paraan para magulo ka dahil guguluhin niya yung maganda na pagsasamahan. Na kapag ang ending, masisira ang isang magandang samahan, deception niya ng dyablo. Genesis 3:12 and 13. Nagtanong muli ang Diyos, sinong may sabi sa'yo na hubad ka? Bakit? Kumain ka ba ng bunga na pinagbabawal ko? 12. Kasi, pinakain po ko ng babaeng binigay niyo sa akin. Tugon ng lalaki. Tapos sumagot naman yung sa verse 13, ba't mo ginawa mga bagay na yon? Tanong ng Panginoong Yahweh sa babae. Mangyari po, nilinlang ako ng ahas, kaya ako natuksong kumain. Sagot naman ito. Kanina, close ang Diyos at saka ang tao. After po nito, hindi na sila close. Kanina, close si Eva at si Adan. After po nito, hindi na sila close. O kanina, close si Eva at saka yung ahas. O ngayon, hindi na rin sila close. Nagulo ang mga relationship dahil po naisahan sila. Nalinlang po sila ng dyablo. So kapatid, kapag mayroong magandang samahan sa pamilya nyo, sa ministry, sa trabaho, kapag pumasok ang dyablo, guguluhin niya yung magandang samahan. Kaya pag nagugulo yung magandang samahan, isipin ninyo, baka dyablo to. Pero kung yung samahan naman ninyo, di ba, samahan ng mga kubrador ng wedding, guguluhin talaga kayo, Diyos yun. Okay? Meron akong kakilala, nag-Bible study kami sa kanila, tapos nag-Bible study po kami after several weeks, nag-break sila ng boyfriend niya. Umiiyak. Tawag sa akin. Sabi niya, Pastor, bakit ganun? Sabi niya, ba't ganun? Ba't ganun? Kung kailan nagba-Bible study ako, sabi niya, tsaka kami nag-break nung boyfriend ko. Hindi ko masagot, syempre. Pero alam niyo, nalaman ko po, after a few weeks, nalaman ko dun sa nanay, yung palang boyfriend niya may asawa. Tapos girlfriend siya. Diyos ba yun o dyablo? Diyos ang gumawa ng paraan. Kasi nagba-Bible study ka, gumawa siya ng paraan, sinira yung inyong maling relationship. So pag mali, binasag, Diyos yun. Pero pag tama ang relationship, dyablo yun. Worship team, ganda-ganda ng samahan. Tapos may papasok na kilos ng dyablo, guguluhin yung maganda samahan. Yung church, ang ganda-ganda ng samahan, ang ganda-ganda ng ministry, ang ganda-ganda ng cooperation, bigla may entrada na kaguluhan, dyablo po yun. No, what will the devil do? He will turn people against each other. Yan ang ginagawa po ng ating kaaway. Yung mga dati hindi mo naman napapansin, bigla napapansin mo na. He will turn everyone against each other. And then he will fuel it with bitterness, unforgiveness, and resentment. Iyaano niya yun, aapuyan niya, i-fuel niya. Lalagyan niya noong una, he turns people against each other. Tapos pangalawa, gagatungan pa niya ng bitterness, unforgiveness, at sama ng loob, resentment. Yan pang gagawin niya, magkakaroon ng taniman ng sama ng loob. And after nyo yan, pangatlo, he will destroy either the marriage or the friendship or the church unity. He will destroy that. Yan ang goal niya. Sirain ang lahat ng yan. Kapag nakakakita kayo ng church, nakakalungkot, church, away-away. Ministry, gulo-gulo. Nakakalungkot. Pag nakita mo na, nagkakagulo kayo sa ministry, kausapin mo lang sarili mo, humarap ka sa salamin. Nililil lang tayo ng dyablo. Kausapin mo yung kaaway mo, nililil lang tayo ng dyablo.
Napaka-effective natin nung mag-partner tayo. Ngayon, hinayaan natin na pumasok ang diablo sa usapan, nililin lang tayo, oy. Ganun ba? Yakap na, hug na. Di ba? Kamay na. Lika, libre kita, kape tayo. Kalimutan mo na yun. Lalo na kung ginawa lang naman sa'yo, maliit na bagay, nakalimutan kang batiin, no? Birthday mo, nakalimutan kang ganito, nag-post na bang picture, hindi ka isinali doon, nakalimutan, o kahit ba sinadya. Lalo na kung ganun. Pero kapag ibang usapan na, kapag ka ninakawan ka, ibang usapan na yon, krimen na yun eh. Pero yung mga personal na resentment at mga personal na sama ng loob, ibalato mo na yan. Kaysa naman manalo ang kaaway natin. May sama ka ng loob sa asawa mo, ibalato mo na yan. Anong gusto mo? Magulo yung buhay pamilya ninyo? Nagtatanim ka naman ng sama ng loob? O gusto mo masaya pamilya ninyo? Madaling sumaya pamilya ninyo. Isakripisyo mo yung mga sama ng loob mo. Bitiwan mo, i-flush mo sa inidoro yung mga gumugulo sa buhay ninyo. At I promise you, yung mga gumugulo po sa mga buhay natin, sa mga pangkaraniwang pamilya, maliit na bagay. I promise you that. Mga nakalimutan, mga may nasabi na hindi nag-isip, kaya sinabi, mga ganun ba, mga na-late, mga hindi sumunod sa ganito, maliliit na bagay. Do not sacrifice a happy family for bitterness, for resentments, mga sama ng loob na walang kakwenta-kwenta. Huwag mong awayin ang asawa mo dahil sa mga walang kakwenta-kwentang bagay. Ang sarap-sarap magka-holding hands kayo, naglalakad kayo doon sa luneta. Ang sarap-sarap noon. Tapos nung naglalakad kayo sa luneta, sabi mo sa kanya, may nakita kang ice cream, masarap sigurong bumili ng ice cream. Tapos hindi kanya napansin kasi bingi. Inaway mo, nasira yung moment ninyo dahil hindi kanya narinig na ibili mo siya ng ice cream. Grow up. Let us all grow up. We will not enjoy our togetherness, our family, our ministry, our church, kung hindi po tayo mag-grow up lahat. Immaturity is dangerous. Kapag mayroon ng mga maramdamin, grow up. Lalo na kung matagal ka ng Christian. Kung bagong Christian ka lang, maramdamin ka pa, okay lang yon. Naintindihan natin yon. Mga baby naman, maramdamin yan eh. Mga baby, mautot lang, iiyak na yan eh. Siyempre baby. Pero kung matagal ka ng Christian, for your own sake, for the sake of your family, grow up. Tama na ang pagiging baby. Tama na ang pagiging maramdamin. Tama na yung pagiging, di ba, madaling tablan. Tama na. Let us all grow up. Why? Not only for your own good, because it is the work of the devil. Do not let the devil win in your family. Amen po? Sino rito ang mag-grow up? So, let us all grow up. Tayo po lahat yan. Tayo po lahat yan. Kailangan po natin yan. Huwag po natin payagan na yung diablo ang sumira sa mga magagandang samahan po natin. And you will know kapag ka nag-i-start na pong gumulo. Ito po, para simula pa lang, napapansin nyo na, ang isang sign na ang nagsisimula na po, gugulo ang samahan, ang pamilya, ministry, when you blame each other for the situation. Kita nyo si Adan, si Eva, di ba? Bakit mo kinain? Ito kasi. Ikaw, Eva, ba't mo naman pinakain? Yung kasi. Nagsimula na magturo. Nagsimula ng manisi. Pagka nagsisihan na, bakit kayo may problema? Siya kasi. Ano siya? Ikaw nga ang nagsimula niyan eh. Kapag ka nagtuturoan na kayo, simula na po yan. Ayun, ito mag-asawa, Eva at Adan. Hindi naman nagtuturoan dati yan eh. Ngayon, nag-aaway na sila dahil nagkaroon na po ng kasalanan. Kaya po, alam niyo, yan ang secret ng mga lalaki. Pag sinabi ng mga babae, kasalanan mo eh. Sabihin ng lalaki, oo nga, ako nga. Tapos ang usapan. So, mga kapatid, be careful. What else? How will you know that the devil is starting to attack you? When you refuse to forgive people who hurt you. Pagka ayaw mo magpatawad, inaayos na nga, nagmamatigas ka pa. Magmi-meeting na nga para umayos, hindi ka pa a-attend.
Nagkamay na nga kayo. Makasimangot ka pa. Let go. Pabayaan na po natin yan. Learn to forgive. Forgive each other. And malalaman mo po na may attack when you start to avoid each other or certain people. Kapag ka nag-iiwasan na po kayo. Ang ending po niyan, wala na talaga. Huwag na ho nating paratingin sa ganun, mga kapatid. No, the enemy, hindi siya magsasawa. Hindi siya magsasawa na atakihin ka ng atakihin. Kaya ang dapat po sa atin, lagi tayo nakabantay. Dapat po sa atin, nag-aaral ng salita ng Diyos, nagpapanalanginan sa isa't isa, at nagiging matatag at matapat as one. Bilang church, no, bilang ministry, bilang kapatiran, let us help each other, let us pray for each other na maging wise po tayo, na hindi po tayo malinlang ng ating pong kaaway. Manalangin po tayo. Ama namin, salamat po sa pagsama niyo sa amin sa umagang ito. Salamat po, Panginoon, sa pangungusap ninyo. Alam namin, Lord, meron po kayong iniwan sa puso namin. Alam namin, Lord, paglabas po namin nitong buluwagan na ito, meron po kaming binhi na dapat po namin i-cultivate para po mamunga, para po lumago. At Lord, tulungan niyo po kami sa tulong po ng Banal na Espiritu. Bigyan niyo po nawa kami ng buhay na merong karunungan, lumalakad, na may pagkatakot sa inyo, at meron po, Panginoon, na nakaalaman kung kailan po kami ay nililinlang ng kaaway. Salamat, Lord, sa umagang ito. Pinupuri ka namin. In the name of Jesus. Amen. Amen.